Okay po, ang ating simpleng tutorial ngayong araw ay kung paano po natin sagutan ang ating mga SLM o yung ating mga self-learning modules na pinadala ni teacher, lalo na po sa mga nag-digitize. So gagawin po natin ito gamit po yung ating devices, gamit po yung tablet o di kaya po cellphone, kung ano man meron po tayo. Okay, hindi po tayo gagamit dito ng papel o hindi po natin kailangan pong mag-print para po dun sumagot sa papel. So, dito lang din tayo gagawa sa ating tablet. At pwede rin po natin itong, kung magawa na natin, pwede po natin i-send back kay teacher ulit. Hindi po siya image, kundi same pa rin po kung paano nyo po siyang dinownload. Kung PDF po siya, ibabalik po natin kay teacher na PDF para hindi po sila mahirapang mag-check. Okay, ngayon po sa inyong tablet. Dahil tablet po ang gamit ko ngayon, tablet po tayo. Pwede naman po ito sa cellphone kung may mga cellphone po tayo. Okay, open po natin itong Google Play Store. Gagamit po tayo ngayon ng app, isang powerful na app na magagamit po natin kung saan makapaglagay po tayo ng mga annotations. Sa taas po sa search for apps and games, type po natin yung Sodo, X-O-D-O. Then, click po natin yung search. So yan, lumabas po si Sodo PDF Reader and Editor. So reader po siya, PDF reader po, at the same time PDF editor din po siya. So just click install. So ayan po, downloading. Maliit lang po yung size, 24.48 MB lamang. So magaan na po siya, kayang-kaya ng cellphone, kayang-kaya po ng tablet. So ito po yung magagawa ni Sodo. I-explore na rin po natin, no? Pwede maglagay ng annotation, fill and sign. Pwede ka mag-insert ng signature. Pwede rin pong reading mode. Pwede ka magbasa. Then, lahat ng office files po ay kaya niyang buksan. Then, pwede ka pong mag-edit ng pages ng mga PDF documents mo po. Yan. At meron po siyang dark mode. Okay po. So, ayan. Installed na ho siya. So, ang gawin ko na lang muna ngayon, mag-home tayo. Tapos hanapin ko po yung ating newly installed na application. Ito nga pong si Sodo PDF Reader and Editor. Just click this icon para mag-open. So, yan. Ang gawin po natin, just skip, then allow po natin yung access sa ating storage, grant lang po natin, then allow Sudo Docs to access photos, media, and files on your device. So just select the allow. Ayan, so lahat ng mga documents mo po na nakasave sa inyong device ay matik pong nakita lahat po ni Sodo. So ayan po lahat yung mga documents po o mga files na nakasave po sa aking device. Or pwede din naman po nating puntahan po dito sa may 3 bars line sa upper left. May mga folders po dyan kung saan makikita yung mga recent documents na nabuksan mo, yung mga favorites, folders. Ito po yung sa storage. Yan, kung saan mo po sinave yung inyong mga documents. Just like mine, nakasave po siya sa folder ng My Files. Okay, then po siya nakasave. Balik po ako. Then all documents, lahat ng documents po sa inyong device makikita agad ni Sodo. Next we have, kung meron po yung SD card, kung may file po dyan nyo po i-click. Pati yung system files, lahat ng mga documents po sa system files nakikita rin po din ni Sodo. Or pag meron kayong Sodo account, pwede nyo pong i-connect. Kung may Dropbox po kayo, may Google Drive account, saka OneDrive, pwede rin po. At saka yung settings po ni Sodo, XODO. So mayroon pong full screen, ayan po. May animation po kung paano mag-turn ng page. So madami po siya. Nabalik po tayo. Dun po tayo sa purpose ng ating simpleng tutorial ngayon. Magsagot po tayo ng ating SLM. Okay, so balik po tayo. Now kung hanapin po natin ngayon yung mga downloaded na po nating mga documents, yung PDF, yung ating module na pinadala ni teacher. Kaya halimbawa dito sa akin po sa folders, hanapin ko dito yung folder kung saan ko nilagay po ang ating mga files. Halimbawa dito sa aking My Files, so yan ang mga modules ko po. So meron tayong module sa English, sa EPP, ASP, may MAPE, at saka Math, at saka TLE. So yan, try po natin mag-open ngayon ng module. So sundan nyo po ng maayos para makita po natin ang kung paano tayo mag-edit o paano tayo sumagot sa ating module. Dito tayo sa ESP. Gawin pa tayong example. Siguro sa quarter 2 na modules. Halimbawa dito sa ASP week 1 and 2. So ayan, kung makikita nyo po sa taas, dito sa may taas, ayan, nakikita nyo po, kumbaga ito yung tab ni ESP. So pwede rin po tayong mag-open ng another document.
Kumbaga, pwedeng sunod-sunod po yan. Tingnan natin, no? Pwede lahat ng subjects for the week, pwedeng nating i-open lahat yan. May kanya-kanya lamang po silang tab. Hindi nyo na po kailangan pang maghanap pa. Okay, i-add ko dito yung halimbawa po ay iba ko muna to. Dito ako sa ibang subject naman. Ito sa MAPE. Halimbawa po sa quarter 2, dito sa my health. Lagay ko po dito yung health grade 6 quarter 2 module 1 week 1 to 2. So ayan po, nakikita nyo po, ito yung ating ASP, ito yung ating health. Kung mag-add tayo ulit po, madadagdag lang po yan sa mga tabs dyan sa taas. Halimbawa po, mag-open tayo sa dito sa arts. Okay, halimbawa arts grade 6 quarter 2 module 1 week 1 and 2. Ayan na po, tatlo po sila. So hindi na po kayo mahirapan maghanap pa ng mga modules na gagawin po ninyo. Nakatab lamang po sila dyan. Halimbawa, you're done with your ESP, lipat ka na naman sa inyong health. Kung tapos ka na, lipat ka po sa arts na hindi ka na magpabalik-balik pa or mag-o-open ka pa ulit, ganun po. So now, dito tayo mag-edit sa ating ASP. Now, sa taas po, kung nakikita nyo po, merong mga icons dyan ng search. Kung gusto nyo pong mag-share, settings po, at itong parang pencil, yan po yung, dyan po natin makikita yung mga annotations or yung mga tools para mag-edit po nito, or pwede rin po natin makikita dito yan sa may 3 dots. Andyan din po, kung gusto nyo fill and sign, andyan po yung mga tools, prepare form, reading mode. Now, mag-e-edit po tayo ngayon. Just click this, parang may pencil na yan sa taas. Andyan po lahat ng tools. Unahin po natin, simula sa kaliwa, tama ba? Sa kaliwa. So, first na icon, ito po ay sticky note tool. Ayan, kung gusto mo pong maglagay ng notes or comment dito sa ating module, itong gagamitin natin. Okay, try natin ito. So, click lang po natin yan. Yan. Tapos, meron po siyang parang properties. Para mailabas yon, click po natin siya ulit. Ayan. Pwede ka mamili ng style, pwedeng star or check or X. Ito maganda ito kay teacher kung si teacher po ay mag-check ng ng mga output ng bata in PDF document. Pwede niya po itong magamit yung check, yung X, or maglagay siya ng stars, or kung maglagay siya ng comment. Ngayon, yan, yun po yung silbi nitong ating tool, sticky note tool. Next, we have text highlight tool. Pwede po tayong mag-highlight ng ating mga text gamit po itong tool na ito. Halimbawa, pero by the way, tandaan po natin, no, kapag tayo ay mag-i-explore sa ating module, kailangan balik tayo dito kay pan tool. Kasi, hindi natin magagalaw itong ating module, hindi tayo makakapunta sa another page kapag hindi nakaselect si pan tool. Dapat siya po yung nakaselect para makapunta tayo sa ibang page. Ayan. Ayan. Ayan po. Okay, balikan po natin si text highlight tool. So, select lang po natin yan. Tapos may properties din po siya para makita yun. Touch lang natin siya ulit. Ayan. Pwede kayong mamili kung anong kulay ng gusto nyo pong yung kulay na gusto nyo po pag nag-highlight kayo. So, merong iba't ibang kulay po yan. Pwede nyo pong piliin itong orange na yan. Pwede. Orange ba yan? Orange ba yan? Or dilaw? Yellow? Pwede kayong mamili po ng iba't ibang kulay po dyan. Or kung gusto mag-customize, dito po ay pupunta. Or meron na pong preset na mga kulay po dyan. Sorry. Ito po. Dito po, sa mga recent colors na ginamit po ninyo, ito yung preset na mga kulay na available. Naman, kung gusto niyo po mag-customize ng kulay. So, back tayo. Next, opacity po, parang transparency kung highlight. Okay, try po natin. So, halimbawa po, gusto nyo pong i-highlight tong part na to. Kunwari, tapos na kayo dyan. Tingnan nyo po. Ngayon, gusto ko siya igalaw yung aking module, pero hindi nagha-highlight siya kasi nakaselect ngayon si highlighter tool. Kung gusto mo mangyari na gagalawin mo to, mag-zoom ka, punta tayo kay pan tool para po din nating pwede tayong mag-zoom. Tandaan po para magalaw, makontrol po natin yung page ng ating module, dapat si pan tool po ang nakaselect. Nabalik tayo kay highlight. Halimbawa po, ayun na. Kung gusto mo naman iburahin po yung highlight mo, and click mo lang siya ulit, then select nyo lang po itong delete. Halimbawa, highlight po natin itong kasanayang pagkatuto. So, highlight lang natin yan. Slide mo lang po dyan. Yung daliri mo dyan sa may text na yan, magha-highlight na po siya. Pag lumabas tayo, just tap lang din sa labas, highlighted na po si kasanayang pagkatuto. Now, kung i-move natin pataas itong ating module, balik po tayo kay pan tool. Yan, move natin pataas. Page 1 lang pala ito, sorry. Next, sa ibang page tayo. Ayan. So, yun po ang nagagawa ni
text highlight tool. Siguro isa-isahin na lang muna po natin siguro lahat ng mga tools, no, bago tayo mag-edit. Now this one, strike out tool. Ito naman po, text underline tool. Magkakaroon ng underline. Kung gusto mo po lagyan ng underline yung mga words, pwede niyo pong magamit ito. Ito naman po, text squiggly tool. Parang underline mo siya, pero parang zigzag yung underline, yung line ng word. And this one, ito yung signature tool. Kung gusto niyo pong maglagay ng signature sa inyong document. Then we have the freehand tool. Parang ito po yung ating pencil or ball pen. Next, we have the eraser. We have a free text tool kung gusto nyo pong paglagay ng text. Like for example, lagyan mo po ng name ang inyong document. So you can use the free text tool. And next we have the free highlighter tool. Okay, may highlighter din po siya. Parang gaya rin po kanina doon sa una. May highlighter din po. Next we have line tool. Mayroong iba't ibang lines. Pwede kayo mamili dyan. May ruler. Yan. Next we have shape o rectangle tool. Meron po yung mga iba't ibang shape na pwedeng magamit. Circle, pentagon, itong ano ba tawag dyan, yung parang clouds, hexagon. Tapos pwede nyong ma-customize po yung kulay ng borders, pakapalan or panipisan, like thickness. At ayan, pakapalan po natin. Opacity, yung kanyang tawag dito, transparency. Pwede ka mamili ng kulay. Ayan, pwede po. Next we have, ito naman po ay ating multi-select tool. Halimbawa po, marami ka na pong ginawang annotation sa inyong document. Kung gusto mong i-delete lahat yon, you can use your multi-select. Highlight mo lang po lahat yan. Masiselect niya po lahat ng annotation pong ginawa natin. At pwede po nating ma-delete. Like for example, nag-highlight ako. Nagawa ako ng highlight. Ayan. Tapos gumawa rin ako ng freehand. Kuwari ganito. Ayan, ano pa ba? Check, okay, yes lang natin. Halimbawa, mag-underline ng word, itong unawain, underline natin yan. Ayan, pwede kaya mag-highlight tayo. Ayan, highlight. Yun, gamit po yung ating multi-select tool. So, pwede po mag-zoom in, zoom out. Pinch lang po natin. Using your multi-select, pwede mo ma-highlight or ma-select lahat yan. Selected na lahat. Then, yun, pwede mo ma-delete ng sabay-sabay. So, yun po yung ating mga tools. Okay po? Now, example po natin dito ay sasagutan po natin yung module. Okay. Remember, pag gusto mo pong ma-control yung mga pages po, kailangan ang nakaselect po ay ating pan tool. Okay, dito tayo sa may bandang dulo. Ayan, dito po sa may tayain halimbawa, no? Or sige, yung bago ng tayain. Ano ba yan? Ito, ay may nakalagay sagot. Pwede po natin ma-delete yan. Pwedeng single select lang po. Tapos delete po natin. Ayan, or kung marami sila, multi-select. Now dito po, halimbawa, gawin ang pag-uugali, laging ginagawa, paminsan-minsan, o hindi ginagawa. So sabi dito, basahin ang checklist sa ibaba, lagyan ng check ang mga hanay ng inyong sagot. Okay, so ang gagawin po natin dito, maglalagay po ng check. Dito kanina po, pwede po natin gamitin siguro yung dito sa may sticky note, itong check. Ayan, pwede po yan. So parang mas malaki yata ito, no? Try natin. Halimbawa, maglalagay po tayo dito sa number 1. Nagsisimba sa online mass o TV mass kasama ang buong pamilya tuwing linggo. Yan ba laging ginagawa, paminsan-minsan o hindi ginagawa. Halimbawa na lang po ay laging ginagawa. So maglagay po tayo dito sa laging ginagawa. So select po natin yan. Ayan na nga siya, nakacheck na. Save lang natin. So yan po, pwede mo po siya madrag. Yan, madrag po, magalaw yan at maipwesto. So yun, save. Next, para ma-move natin itong ating module, balik tayo sa pan tool. Page 4 tayo. Number 2, ibinabalik ng maayos sa itinakdang oras ang laruan na hiniram sa kaibigan. Okay, gamit po ulit tayo ng ating sticky note tool. Yan po. Kawari, lagi mong binabalik. So itong first box, touch po natin yan, first box, then save. Ayan po siya. Click lang po sa labas. Diretso na tayo. Number 3, sumusunod sa utos o tagubilin ng magulang, pagkikipag-usap sa internet. Okay, check, save. Kinagalang ng bawat isa ang pananaw ng iba't ibang relihiyon sa inyong pamayanan. Halimbawa, check sa first box ulit, save. Number 5, inaalagaan ang mga hayop at mga halaman sa kapaligiran. Check ulit, laging ginagawa. Ayun, save. Meron na po tayong sagot. O ayusin lang po natin to. Click nyo lang po, tapos pwede nyo po siyang madrag kung saan nyo po siya gustong ilalagay. Ayan, meron na po siyang sagot. Ito naman sa tayain. Ano nga po ulit yun? Para magalaw po natin yung module, balik po tayo sa ating pan tool. Ayan, balik po tayo dyan. Okay, mag-zoom tayo.
Uy, may mga naka-highlight at gusto mong burahin yan, pwede po tayong gumamit ng multi-select tool. Highlight lang po natin yan, tapos click po natin itong parang trash bin. Yan, wala na po yung ating highlight. Dito po, sabi dito, basahin ang mga sitwasyon sa ibaba, isulat ang titik ng inyong sagot at pangatwiran ito. Halimbawa po, isusulat po natin yung ating tamang sagot or titik ng tamang sagot before the number. So we can use the freehand tool o di kaya pwede tayong gumamit ng free text tool. Gagamit ako ngayon ng free text tool. Ayan, yun po gagamitin po natin. So just select lang po natin yan. Tapos on the space before the number, dyan po tayo mag-click. Tapos lang po natin yan. Then we can type our answer. Halimbawa, yung sagot po natin ay letter C. So just type letter C. Then touch lang po natin sa labas po ng ating keyboard. And then meron po tayong letter C. So to drag it, just hold and then pwede po natin siyang madrag. Yan, kung text po ang gagamitin po natin. So if you want to delete, ayan po, just click it, then pwede mo siyang ma-delete or kung gusto mong palitan yung sagot. Then if you want to use naman po itong ating rectangle tool, this one. Halimbawa po, gagamit tayo ng circle. So just select circle, then yung thickness po ng ating circle is baan lang po natin siguro o pwedeng 3.7. Okay, so tayo dyan. Halimbawa po, the answer is letter C. So just slide po natin dyan hanggat sa lumabas po yung bilog, then hold it para madrag mo siya, and then mapwesto ng maayos dun sa may letter o sa sagot mo po. Okay, then touch lang po sa labas para mag-exit dyan. Next, base kasi dito po, isulat ang titik ng iyong tamang sagot at pangatwiran ito. So kailangan po natin mga tuwiran. So we can use ulit text. Select po natin yung text, tapos type po natin dito sa may line sa baba. Ayan. So ang sagot po natin dito ay dapat lahat ng ibinigay, malaki man o maliit, ay dapat pahalagahan. Ayan. So may sagot na po tayo. Kung napapansin nyo po, malayo siya dun sa line. Again, we can hold it and drag para maitama po dun sa line. So hold it, as iayos lamang po. So ayan, meron na po tayong sagot. So if you want to use the text, just select the text. And if you want to use the rectangle tool, yung mga shapes, then select it. Or if you want to use naman itong ating freehand tool, so magsusulat ka po dyan. Halimbawa, your answer is sa number 2. Ang sagot mo dito ay letter D. So you can write letter D using the freehand tool. So ganyan siya, medyo hindi lang ganun kaganda, but still we can use that tool para makapag-insert po tayo dyan sa may ating document. Kung gusto nyo man i-delete po, may delete naman po siya. So, yan, delete na ho siya. Or, once done po tayo, just click check. Then, laging tandaan po, if you want to explore the pages of your PDF, kailangan po nating bumalik po dito sa ating pan tool para we can proceed to another page. Okay, like for example, proceed na po tayo sa next page. So, next page na po tayo. Now, dito sa may likhain, sa halimbawa ganyan. So, you are going to write a paragraph, but kung napapansin po natin, teacher, wala na pong available space. Saan po kung magta-type po dyan? Di ba sabi mo po, hindi na po natin kailangan mag-print, hindi na po kailangan mag-provide pa ng any papel o di kaya ng ballpen or any writing materials na totally dito po tayo sa may document gagawa. Ayan, so mayroon tayong solution po dyan. So, ganito. Now, tandaan po lagi use your pan tool if you want to explore or zoom in or zoom out your document. Ngayon po, dahil wala po tayong space dyan sa ating module, so gagamit tayo ngayon ng rectangle tool. Tatabunan po natin itong table ng rubrics at dyan tayo magta-type later on ng ating sagot. So, just select your rectangle tool. Yan. Touch po natin ulit para makita po yung properties at makapili ka po kung anong shapes ang gusto nyo pong ilalagay. Now, dahil po tatabunan po natin o tatakpan po natin itong table ng rubrics, let us use this rectangle. Now, dyan po, sa borders po natin, okay na siguro yung kulay niya. O pwede naman po natin palitan siya. Like for example, we are going to use black. So, slide lang po natin yan. So, dark black tayo. So, yan. So, black po yung ating border po. Then, thickness, okay na po yan. 1.0. Opacity, okay na po yan. Then, this time po, lagyan po natin ng fill color. Anong pong kulay po ang ilalagay po natin dun sa ating shape. Okay, kasi kanina po, transparent po yun. If we are going to choose no fill, baba ganito. Pag yun pipiliin po natin, transparent po yung ating shape. But if you are going to add ng kulay, matatakpan po yan. May kulay na po yung ating shape. So, balik po tayo. We are going to select white kasi mamaya po, tatabunan po natin itong part ng rubrics at itong gagawin po natin. Dyan po tayo magsusulat ng ating sagot. So yun, na-set up ko na po. Then we're going to create our shape. So yan lang po. Ayan. So pwedeng palakihan po natin yan.
Yan, iso nyo lang po para lumaki siya. Tapos, yan, para magalaw po natin to or maiayos natin itong ating shape na ito, just hold it, tapos drag mo lang po at may pwesto ng maayos. Okay, so yan. So, once naipatong na po natin yung shape, pwede na po tayo maglagay ng text. Pero pag gusto nyo po na yung itong shape natin na nilagay ay parang magiging kasama na po o part na po siya ng ating module, pwede po natin siyang i-flatten. Pag gusto po nating maging part na po siya ng module. Like for example, balik po ko dito sa ating rectangle tool. So now, select ko lang po itong shape na ginawa po natin kanina. Select ko lang po yan. Then, we have 3 dots dito sa ating taas na may lumabas. Click po natin yan. Then, if we are going to select itong flatten, magiging part na po ng module itong ating shape. So, select po natin yung flatten. So, yan. Kumbaga, dumikit na po dun siya sa ating module. At anong gawin po natin dyan, hindi na po natin siya ma-delete. Kahit na maggamit tayo ng multi-select tool, select po natin yan, hindi na po siya ma-select. Kumbaga naidikit po natin siya dun sa ating module. Dahil ganyan na po siya, we can add now our text. Pero kahit naman po na hindi po natin siya na-flatten, pwede naman tayo magpatong ng text po din kanina sa my shapes na yun na ginawa natin. Now, we can add our text. Halimbawa po, yan, magsasagot ka na po, o maglagay ka na ng pahayag mo tungkol po dito sa nais ipagawa sa inyo sa likhain. Halimbawa, paragraph or pangungusap ang papagawa sa iyo. So, just type kung ano man po yung gusto mo pong pahayag sa katanungan ito. So, type lang po natin yan, mga kagustuhan nyo po. So, this is just a sample. So, wag nyo nang intindihin itong mga tinype ko kasi talaga magulo talaga yan. So, yan. Pwede naman po natin baguhin yung text, ang kulay ng text. If you want, tawag dito, hindi kayo komportable sa kulay asol, pwede naman po yung baguhin po dun sa settings ng ating text. Kung gusto nyo po yung kulay black or any color na gusto po ninyo, then pwede po natin baguhin yan doon. So, halimbawa, you're done. Tapos ka na po. So, just touch lang po sa labas ng ating keyboard. Yan. Now, pwede naman po ito maayos itong ating text box, kumbaga. Ayan. May pasok sa loob. Then, para may pwesto, again, touch o hold it. Then, drag para may pwesto ng maayos po yung inyong sagot. That's it. Meron na po tayong sagot. Okay, but halimbawa po naman, nagkamali kayo, ay, sabi mo, hindi ko dapat i-flatten yung shape na yun, nagkamali po ako. Actually, may paraan pa din para mabalikan po natin yun or ma-remove itong na-flatten po natin na rectangle tool. Na yung shape na rectangle. So, just balik lang po tayo dito. Back lang po tayo. Click na po natin itong X. Ayan. Then, dito po, we can use undo. So, lahat po ng mga ginawa niyo po, pwede niyo po siyang ma-undo. Pati yung flatten tool na yan. Pwede niyo pong maibalik yan. Or matanggal ulit siya sa pagkaka-flatten. So, yun. Nawala na po siya. Again, if you want to put a text ito sa may part na to na may nakasulat, pwede na po tayo magpatong gamit po yung ating rectangle tool. Kung anumang hugas ang ilalagay mo. Then, so, yun na po. Pan tool para may galaw po yung module. Now, rectangle tool. Insert your shape. Ayan, adjust it para kung saan yung gusto mo. Ayan, kahit ganyan po siya, pwede po tayo maglagay text without, tawag ito, if a flatten, pwede po yung maglagay ng text dyan, just select text, then enter. You can type anything you want. Pwede na po yan. Then enter. So, yan lang po. So, yan, pwede mo na maayos. Then, you can delete. If you want to delete this part, delete. Ayan. So, yun po siya. So, maliban po dyan sa paglalagay po ng mga annotations, insert signature, or ano man po pwedeng gawin po natin sa ating document gamit itong sudo PDF reader and editor. Pwede rin po natin siya, sa pangalan pala niya pong PDF reader, pwede rin po natin siyang magamit as reader tool. So, pwede tayo mag-X. Halimbawa po dito sa ating sa health, po natin magbasa. Ayan. Yan. Pwede po natin siyang magamit dito. Yan. Ito, pwede mo po siyang marinig ang sound ng mga bawat text na yan na andyan sa module. Pwede po natin i-highlight. Gamit po itong highlighter tool. I-highlight po natin siya. Ayan. Tapos dito sa my 3 dots, pindutin lang po natin yan. May nakalagay search. If you want to search a word, highlight mo lang siya. Then you can search. Pwede mo pong i-share. Pwede rin pong i-flatten. Kung wari may ginawa kang text din, i-flatten mo po yun. Isama mo po dun sa module natin. Didikit na po yun. Or pwede din pong basahin. So yun, babasa po yung Essential competencies describes healthy schools and community environment. Objectives at the end of the lesson, you are expected to describe healthy schools and community environment. Let's recall review instructions. Write true or false. So ayan po, nagbasa po yung ating PDF reader. Pwede po siyang magbasa. Halimbawa po, meron po tayong merong mga word na hindi mo alam i-pronounce o hindi mo alam basahin. So just highlight it and then ipabasa mo po sa ating sudo reader.
Marami pa pong mga features si Sudo Reader na explore lang po natin. So meron pa po yung mga dito sa may, ayan, sa viewing mode at saka action. So if you want to use double page, pwede po yan, double page. Reading mode, kung merong cover, meron din po siya. Then so you have vertical scrolling, kung gagawin mo vertical scrolling, pwede rin po yan, vertical scrolling. Ganyan po. Pwede kaya meron din pong dark mode. Ayan po, naka dark mode. Or pwede din pong ganyan siya. Or if you want to rotate your module, so piliin nyo lang rotate clockwise, or pwede din pong mag-crop ng page. Or manually crop pages, and pwede po natin i-crop. Ayan. So yun. Pwede po. Then apply crop. Then dito naman po, balik lang natin. Tapos dito naman po sa may 3 dots, meron din pong iba't ibang features po dyan si Sudo Reader. Explore lang po natin, explore at ma-master po natin itong app. By the way, disclaimer lamang po, hindi po ako yung creator ng app. I just use this app para ma-explore po natin yung, or paano po natin masagutan yung ating SLM na hindi po tayo gagamit ng printed materials. So yan po. And then kung you're done na po, so pwede mo rin po naman siyang save. So save, i-copy. So yan po. Then if you want to make a shortcut po sa inyong screen, then add to home screen. So yan. If you want to save a copy, then click save a copy, then ready na po siya para i-send po kay teacher. So kung paano naman po mag-send ng PDF document kay teacher, so sa description po natin i-post ko po dito yung link ng video natin kung paano po tayo mag-send ng document po through Messenger or through Messenger Lite. So maraming salamat po. Sana may natutunan po ang lahat. Always keep safe and keep safe. At para maging updated sa mga latest tutorial dito sa tambayan ni Paring Budong, don't forget to click subscribe, like, and hit the notification bell. Thank you!